Ito ang latest update sa misteryosong pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang importanteng tao para mapagtagni-tagni ang mga maanomalya sa flood control projects at malaki ang tulong nito para sa investigasyon kontra korupsyon. Dati umanong pagmamay-ari ni late DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Ayon Hotel, kung saan siya nag-check-in ilang oras bago matagpuan sa Breed River, Tuba, Benguet. Sa isang panayam, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naibenta lang ni Cabral ang hotel kay Benguet Representative Eric Yap nitong taon na malapit sa pamilyang Duterte at malapit na kaibigan ni Pulong Duterte. Sinabi rin ni Remulla na mayroon naman siyang hawak na mga papeles na magpapatunay rito. Ayon sa mga investigador, konektado umano sina Yap at Cabral dahil sa isang rock knitting project sa Tuba, Benguet na dumaan sa opisina ng opisyal nang magsilbi ito sa DPWH. Nagsilbi ring House Appropriation Committee Chairperson si Yap mula taong 2020 hanggang 2022. Matatanda ang si Yuse Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong Duterte sa Davao City at ito na umano ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control. Tila unti-unti na umanong nabubunyag ang tunay na kulay ng pamilyang Duterte at ng pagkakaugnay ni Pulong Duterte sa misteryosong patay ni Cabral, lalo na't marami umano ang makikinabang sa nangyari. Samantala, kinumpirma ng isang residente na nakita niyang nakatambay sa gilid ng Kinon Road sa Tuba, Benguet si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kasama ang isang lalaki pasado alas 8 ng umaga noong Huwebes, December 18. Ito ang araw at lugar kung saang natagpo ang wala ang dating kawani ng DPWH sa bangin. Ayon sa kanya, hindi umano karaniwang tinatambayan ng mga turista ang lugar dahil kurbada at delikado rito. Aniya, tila nag-selfie at nagmamasid lang ang dalawa. Narito ang mga naging salaysay ng mga residente sa naturang lugar na nakasaksi sa nangyayari at ito ang kanilang mga naging revelasyon. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ang naobserbahan ko, bakit palaging nagmiminor ang mga sasakyan. Tapos sinilip ko, nung naubos na yung mga nakapilang mga sasakyan, nakita ko na may sasakyan doon sa pinangyarihan ng aksidente. May sasakyan na nakaparada, hindi ko maano kung anong klaseng sasakyan yon. May dalawang tao na nasa labas. Yung lalaki, kasi nakapantalon, di lalaki, short hair. Nakatayo, kaharap niya yung isang tao na nakaupo sa barandillas. Babae po yun, ma'am. Siguro, babae siguro yun kasi hindi ko maano kasi maliit na babae. Mahaba yun, ma'am. Parang ganyan. Yun lang naman. Yun sa mga past 8 siguro yun ng umaga. Natatandaan mo, ma'am, kung anong kulay yung sasakyan? Basta, hindi ko maano kung basta dark. Dark. Hindi dark na black. Basta, as lakas yan, at DJ, nasa Kulay. Pwede siguro kasi yung asawa ko, nakita niya rin yung sasakyan na yan, nagparada doon sa gasolinahan, lampas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya, sino ba itong tao, sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya, kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakatsinelas. Kaya ng gabi ng gabing yon, inano niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa Yun lang. Ma'am, natatandaan mo kung anong kulay ng damit ng nagtambay dito ng umaga? Red. Yung
sa babae? Parang yung Hawaiian design niya kung hindi ko maano yung yung eksaktong kulay kung red o pink. Sa babae yun, ma'am. Yung nakaupo sa barandillas, Pero yung sa lalaki, ma'am, red. red. Oo. Yung babae nakaharap dito sa Hindi, nakatalikod. Ay, nakaharap dito sa mountain side. dito. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na bumalik yung sasakyan or umalis? Hindi na. Kasi ang ano ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. Mga anong oras mo napansin na wala ng tao doon, ma'am? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman. Sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, paano na yun, mga ganung oras, pataas. Tapos, natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan. Kaya, sinilip ko yung kalsada. Pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon, nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang ano ko, oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sumilip? Yun na nga, 8, past 8. Oo. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun. Sila, yung damit. Alam niyo po. Oo, yun na yun. So, kaya sabi ko, ay, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas Opo. ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagta-traffic dahil sa kanila. Hindi, normal po ba na may umuupo doon? Wala naman. Sila lang naman. Kahit Tapos, yung ibang turista hindi po dumadaan doon? hindi kasi pag pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng mga bato, ganun. Nung oras na yun, hindi niyo po sila pinuntahan? Hindi. Silip niyo lang? Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na Na may position sa gobyerno dati? Oo. Sige po. Pangalan po ulit? Rose. Rose. Pasweet. Gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab at unofficially yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints plus the identification of the family. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number 1, walang sa kotse, walang signs of struggle. Walang blood stains. Number 2, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. From a fall. Nakahulog. Number 3, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses pero
It turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina. Pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. So Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. 30 meters, sir. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters wala sa man mga ng tubig na sumalo. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga para- conspiracy theorists dyan, no? Well, kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tulak namin doon para makita nila kung pareho talaga ang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi Sek, pwede ba sumama dyan? Huwag ka magtulak, ikaw. Ang hilig ka magtulak. Ang aming tagapala nagtutulak. hindi kasi Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi ah. Yeah. Mag-isa ha, mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po, inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato na crime scene. Oo eh. Nung unang dumating sa akin ng report, nakita. Kasi pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history, bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito. Correct. So ito yung matitirang mga mga police tolongges eh. Kaya Hindi pro strongest, no? Parang hindi nanonood ng balita ng nakaraang 10 buwan. Bunyog, pag-usapan natin itong tungkol kay itong nangyari kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral, yung kanyang pagkamatay. Napanood ko yung interview kanina kay Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Matindi yung sinabi niya eh. Matindi yung nabunyag na yun. Ano yun mga kabunyog nalaman natin kanina lang yun. At mula dito sa nabunyag na yun kanina, marami pa siguradong masusunod na mga mabubunyag dyan. Lalo na pagkatapos ng panahon ng pagdadalamhati ng pamilya ni dating DPWH Yusek Cabral, maraming lalabas nito. Anong tinutukoy kong grabing nabunyag kanina? Nabalita nung isang araw yan na tumuloy o nag-check-in si Yusek Cabral at saka yung ayon sa kanyang driver, ayon sa kanyang driver, nag-check-in sila dun sa Ayon Hotel. Ayon Hotel sa doon sa sa Baguio. Nag-check-in sila doon sa Ayon Hotel. Ngayon ang nangyari, na-reveal kanina na yung hotel pala na yon kung saan nag-check-in sila ay pag-aari din dati ni dating DPWH Yusek Cabral. Imagine niyo yan. Di ba nakakabigla yung gano'n? Ibig sabihin may mga properties pala si Yusek Cabral doon sa Baguio City, no? O sa Baguio at Benguet area, no? Yun palang alam natin, malay natin marami pa siyang properties doon. Kaya nga ang tanong bakit sabi kasi nung asawa ni Yusek Cabral, nagpaalam daw sa kanila si Yusek Cabral mag-a-unwind. Sabi rin nung driver,
magre-relax lang daw kasi madaming ang stress na naiisip o kinakaharap. Pero bakit doon sa Baguio? Sa bagay, malamig nga naman yung Baguio, magandang mag-unwind doon, mag-relax. Pero bakit doon? O ngayon lumilitaw. Mayroon pala siyang properties doon. At ito nga, yung hotel mismo na tinuluyan niya, nung nabalita yan na nag-check-in nga doon, kanya pala yun. Ayon yan kay ayon yun kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Kaya lang nitong taong 2025 umano, binenta na ni Cabral kay Congressman kay Congressman Eric Yap. Teka, bukod kay Yusek Cabral, itatanong ko sa ito, syempre, hindi ito lang ang pagtatapos. Meron pa rin patuloy na investigasyon at may patuloy pa rin kayo pong mga anggulo na dapat pang hukayin para iput to rest nga kung sakasakali na may katagpo daw siya. Ang dami ko nakikita doon. May Wala. katagpo, yung driver, baka Hindi. ganun po ba? Tinignan namin ng CCTV ng pagpasok ng hotel at paglabas at sa floor niya. Wala naman talagang dumating eh. Tsaka sandali na siya ron, may isang oras lang. Tapos bumaba rin. Tapos sabi sa driver niya, baba na tayo ulit. Tsaka nung umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot. At tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Yung litrato, nakita natin. Oo, tumayo na siya ron eh. Nakita sila ng pulis, sabi ng pulis bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse, tapos sumakita sila. Kaya doon pala nung umaga, baka may balak na talaga. Tinitingnan yung Oo, pero alam ko, tingin ko, sanay siya ron kasi yung lahat ng rock netting, ando doon banda. Ayun nga pala, controversial din yung rock netting na yan, ano? Yung isa pang, Congressman Eric Yap yata ang ayun pa, sec. Nakita kasi namin yung Ion Hotel kung saan siya Yan, tumira sige, ay pag-aari ni Yusek Cabral. Yung hotel mismo? Yung hotel mismo. Oh. Hanggang 2025. Pero binenta niya ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Nako, yun, nako. the plot thickens, Kaya ha? naman po ito. The plot is plotting. Mag-isip-isip, oo. Sige, ibig sabihin, Parang nagbenta lang ng sapatos, no? at yun mismo ang tinuluyan niya, Yun. So ang may-ari na ngayon ng nasabing hotel ay si Eric Yap. Kaya lang, ito namang si Eric Yap, controversial din to. Ito yung sinabi, mga kabunyog, ito yung sinabi ni John Vic Rimulya na si Eric Yap yata, o malamang, ang unang congressman na maaaresto. Ito yata ang unang congressman na maaaresto. Bakit? Ay kasi, marami na ngang ebidensya dito kay Congressman Eric Yap. Si Eric Yap kasi ang House Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Best friend ito ni Pulong. Best friend ni Pulong. Alam naman natin pag sinabi mong House Appropriations Committee Chair ka, makapangyarihan ka. Kung ano yung kung sa panahon ni PBBM o ni Marcos, ang Appropriations Committee Chair ng Speaker si Martin Romualdez, ang Appro Chair ay si Saldico. O di nakita na natin kung ano yung nagawa ni Saldico. Siya yung grabing ginawa sa mga insertions. Ang counterpart ni Saldico sa panahon ni Duterte, nung panahon ni Duterte, ang Appropriations Committee Chair naman, si Eric Yap. Ang speaker noon ay naging speaker si Cayetano. Naging speaker din si Velasco, si Lord Alan Velasco. Ang Appropriations Committee Chair si Eric Yap. At dahil siya ang Appropriations Committee Chair, ibig sabihin ang kaugnayan niya sa DPWH pag usapin ng mga budget itong si Yusek Cabral. Itong si Yusek Cabral. Kaya ayon nga kay John Vic Rimulya, may transactions itong si Yusek Cabral at saka si Eric Yap. Ang problema, itong si Eric Yap, mainit ngayon dahil nadadawit nga sa anomalya sa flood control. May 32 billion pesos na rock netting project nung panahon ni Duterte. Yung rock netting, panahon ni Duterte yan. Sinasabi nga, magkasabwat yan si Eric Yap at saka itong si Pulong. Rock netting, project. Maanomalya din yan. Nangyari yan panahon ni Duterte, panahon na Appropriations Committee Chair si Yap. At ang nasa Yusek sa planning ng DPWH ay itong si Cabral. Kaya parang hindi naman nakapagtataka na bakit pumunta siya ng Baguio, at ng Benguet. Mukhang may mga kailangan silang pag-usapan.
Hindi natin alam. Malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw. Kasi habang dumadaan mga araw, may nare-reveal eh. Katulad ngayon, nabunyag nga yan, na yung palang Ayon Hotel na yun, na tinuluyan ni Cabral, ayon sa kanyang driver, ang na-reveal naman ni SILG John Vic Rimulya, pag-aari pala yun ni Cabral. Kaya lang, binili ni Eric Yap ngayong 2025. At ito namang si Eric Yap, ito yung nadadawit doon sa maanumalyang rock netting project. Na ano rin, ito na nga yung doon ito nga yung parang coincidence ba yon? Yung project na maanumalyang proyekto na binisita ni PBBM, na sinabing useless, parang walang silbi itong proyekto na to. 2 minutes lang ang distansya doon sa lugar kung saan namatay si UC Cabral. Kaya grabe grabe ang mga coincidences dito. Kaya ito mga kabunyog mga kabay. Itong si Eric Yap, ito rin yung may-ari ng Silver Wolves Construction. Pamilya nila 'yan. Na nagiging controversial din kasi napakaraming kontratang nahawakan sa gobyerno. Mga infrastructure, flood control. Kaya nga, dito sa mga mananagot sa anomalya sa flood control, pagdating sa mga kongresista, Saldico yan at saka itong si Eric Yap. Pero dahil nagtatago si Saldico sa ibang bansa, ang nandito sa Pilipinas ay si Eric Yap, sabi ni John Vic Rimulya, mauuna pang maaresto, makulong itong si Eric Yap. At itong si Eric Yap, ang na-reveal ngayon ay may transaksyon kay UC Cabral. Ang nakita lang ngayon, yung hotel, bininta kay Eric Yap. Pero, posibleng marami pang mga transaksyon sila. Kaya, hindi talaga ordinaryong si UC Cabral. Yung, magkaroon ka ng ganung mga properties, yan, iba yan. Siguro ngayon, hindi pa masyadong maiimbestigahan yan dahil syempre igagalang yung kamatay niya. Pero matapos ang panahon ng pagluluksa niyan, lalabas yan, maiimbestigahan yan. Kaya grabe. Din siguro, kaya tuliro din yung isip ni UC Cabral nitong mga nakaraang mga araw. Kumbaga, alam niya kasi na siyempre, pag lumalim ang investigasyon, maraming mauungkat. Hindi siya handa sa ganun. Alam niyang mabigat yon. Kaya, at ito na nga, ito, ngayon pa lang natin nalaman yan at simula pa lang yan. Marami pang susunod yan na mabubunyag yan. Yan yung naging mabigat na pasanin ni dating DPWH Yusek Cabral. Kaya sabi nga ng kanyang asawa, pumunta ng Baguio, ng Benguet para mag-unwind. Sabi rin nung driver, mag-relax. Kasi grabe nga, grabe itong mga isipin niyang ito. Na-stress talagang masyado si UC Cabral. Kaya una pinatawag siya noong December 3 sa Ombudsman. Tapos pinatatawag siya sa ICI, hindi na siya umattend. At diyan December 18 nag-press con pa si Vince Dizon ng sekretary ng DPWH, nakalagay yung pangalan niya doon na talagang kakasuhan na. Kaya ito. At marami talagang mauungkat. Alam yun ni UC Cabral. Kaya nga itong balita ngayon, yung sinabi ni John Vic Rimulya, maraming nabigla. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.